Mga ka-surprise, surprise. Surprise, surprise po. May bago po tayong content ngayon. And hindi lang po bagong content, bagong vibes din po. Parang feeling ko ngayon pa lang po ako magkakaroon ng ganitong content na ang vibes po is may sakit ako. So, ayun po. Ano po ngayon? Wednesday, September, November 6, 2024. Tanghalian po ngayon, pero hindi pa po ako nananghalian kasi medyo heavy po yung breakfast ko. So, kakaiba po itong vibes ng vlog ko ngayon. Dahil po, ayun nga, sabi ko po, mga ka-surprise, surprise, take it easy po natin ngayon. Let's make it easy. May nararamdaman po akong mabigat na pakiramdam. And, naramdaman ko na po ito at alam ko na po kung ano itong pakiramdam na ito. May sakit nga po ako. And, tuwing may sakit ako, mga ganitong hapon, ayan, nagpapahinga lang po ako dito sa garden, sa tabi po ng puno ng mangga, ayan. And ayun, naisipan ko po na i-share ko naman sa inyo kung ano nga ba yung pinagdadaanan kong sakit. And, ayun nga, sabi ko nga po, let's take it easy. Gumawa po ako ng listahan ng mga question and answer para hindi na po ako mag-iisip dahil syempre po, pagpagod tayo, may sakit, mahina po ang ating katawan. So, nag-prepare po ako ng speech. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po ito speech ng mamamaalam na ako. Ano lang po, simpleng speech lang. Ayun, hapon po ngayon na ganito lang po ako pag may sakit, lalo na sa sakit na ito, ganito lang po talaga yung pwede nating gawin. Hindi po tayo pwedeng makalakad. Ayun, parang pilay po tayo. So mag-umpisa na nga po tayo, ano. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang sinasabi ng Biblia tungkol sa sakit. Marami po tayong opinion tungkol sa sakit. Pero ano nga ba ang opinion ng Diyos? Pinasulat niya po sa Bible ang opinion niya tungkol sa sakit. Ayon po sa Biblia, bakit tayo nagkakasakit? Nakaulat po sa aklat po ng Roma, Kabanata 5, talata 12 ay ganito. Sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So ayun, sinabi po doon sa pamamagitan daw po ng isang tao. At sila po yung unang mag-asawa. Ang binabanggit po dito ay tungkol doon sa unang mag-asawa na nasa paraiso po silang lupa noon. Yun po ang setup noon. And then, dahil nga po nagkasala sila, sumuway po sila sa Diyos, naiwala po nila yung kasakdalan ng mga tao at minana po natin yun sa kanila. So, ayan, nagkakasakit po tayo. And, ayun nga, sa pagkain na rin po natin ng karne, na nakaulat din po sa Bible na ang malakas uminom ng alak at pagkain ng karne ay talaga naman po makakaapekto sa ating kalusugan. So yun, pag hapon po na may sakit ako, lalo na itong sakit ko na ito, hindi ko pa muna i-reveal, pero i-reveal ko rin po dito sa vlog na ito. Ayun, pag hapon nandito lang po ako, kailangan po talagang ipahinga itong sakit na ito. Di ba meron po yung mga sakit na kailangan mong ilakad yan, mag-exercise ka, pero itong sakit po na ito, talagang kailangan mo pong ihiga. So, ayun, may pag-amin pong magaganap ngayon na aminin ko na po kung ano yung sakit ko. And disclaimer po, baka sabihin nyo, bakit parang saya-saya mo, may sakit ka na nga, baka hindi man malubhayan. Well, sa tingin ko malubha po ito. And feeling ko it will reoccur hanggang sa pagtanda ko na. And bakit ba ako masaya? Nagpapasalamat ako dahil pakiramdam ko talaga patas ang Diyos na inabuso ko, aminado po ako na inabuso ko yung katawan ko. And bakit ganun? Inabuso ko yung katawan ko pero parang ang lakas-lakas ko pa rin. Nakikita niyo naman po sa mga vlogs ko, di ba? Na lagi po akong masaya, maliksi, ganun. And then parang sabi ko, parang hindi fair. Bakit ganun na
inabuso ko yung katawan ko pero wala akong nararamdaman. Pero ito nga, tuwing nagkakaroon po ako ng sakit, nararamdaman ko na patas nga ang Diyos. Hindi ko sinasabing galing po sa Diyos itong sakit na to. Pero kumbaga, nararamdaman ko po na patas sa lahat na kung abusuhin mo yung katawan mo, meron pong payday. So, ito na po yun. Tuwing may payday, masaya po ako na, ay, ibig sabihin normal ako na inabuso ko yung katawan ko, and then, ayan, may nararamdaman akong masakit. And then, ayun, masaya po ako na pinagbabayaran ko yung mga ginawa ko sa katawan ko. And syempre, pinapanalangin ko po na tulungan ako maghilom. Ipinapanalangin ko na tulungan po ako magsisi sa mga nagawa kong pag-abuso sa katawan ko. Ayun po. And syempre, pag tinutulungan po tayong maghilom ng Panginoon, mas magiging madali po yung paghilom natin. Lalo na kung nagsisisi po tayo at hindi na po natin ulit ginagawa yung mga alam po natin na naging cause naman po ng sakit natin. So, ito po, aaminin ko na po na meron po akong gout. Ang gout po is, form po siya ng arthritis. Pag tumataas po yung uric acid, lahat po ng tao may uric acid. Nakukuha po yun sa mga kinakain, sa alak, sa karne. Pag yung mga uric acid na yon tumaas, kasi pag natunaw po natin yung mga pagkain na yun, nagiging uric acid po yun. Kahit po actually wala tayong kinakain, nagpo-produce po yung katawan natin ng uric acid. Disclaimer, hindi po ako doktor. Ito lang po is based sa mga napag-aralan ko tungkol sa sakit ko. So kahit hindi po tayo kumain ng mga meat, wala po ako ngayon. Wala po ako ngayon. Pasensya na po. So kahit hindi po tayo kumain ng mga pagkain ganon, yung mga pinagbabawal na pagkain, o kahit hindi sobra yung kinakain natin, or kahit wala pa nga tayong kinakain ganon, nagpo-produce po ng uric acid yung katawan natin. So, pag nag-produce po ng uric acid yung katawan natin at sumobra yung na-produce ng uric acid, magkakaroon na po tayo ng gout. Pwede na pong mag-crystallize yung mga uric acid na yon, and then nagkakaroon po tayo ng gout. Ang gout po is yun yung para mga, let's say sabihin na natin mga asin, gano'n, na parang crystal yung itsura niya, na mga puti, gano'n, na nagpupunta po doon sa mga joints natin. And karaniwan po yun sa mga paa. Sa paa natin na napupunta po yung mga sumusobrang uric acid na yun na nagiging gout. So, pag yun po napunta sa paa natin, napakasakit po, hindi po tayo makakalakad. So, yun po yung sakit ko. And yun po yung pag-amin ko. Ayun. Sunod po is, bakit ako may sakit? Ayun nga po, aminado po ako sa sarili ko na inabuso ko po yung katawan ko. Pinabayaan ko. Ayan. And then, yun nga, minsan kine-question ko pa yung sarili ko na bakit ganun? Pinabayaan ko yung sarili ko, pero ba't hindi ako nagkakasakit? Pero ayan nga, ngayon, tuwing nagkakasakit tayo, nararamdaman natin yung epekto. So, ayun, ngayon po is, lagi na po akong binibisita, lagi na po ako may bisita. Binibisita po ako ni high uric acid. At tuwing binibisita niya po ako, may kasama po siya. Kasama niya po si gout. And ayun, mag-i-stay sila ng 3 days, 2 nights, karaniwan. At pag nag-stay po sila, talagang hindi po ako makakaalis, hindi po ako makakatayo. Ipapahinga ko lang po, sasamahan ko po silang dalawa. Ano pa ba? So, ayun. Ayun nga po, nasabi ko na sa inyo yung cause ng uric acid at saka ng gout. Ayun, may prepare po ako ditong question. Ano ang mga gamot para sa high uric acid? So, ayun po, pag tumaas po yung yung uric acid natin, kailangan na po natin gamutin yan. Kung hindi, mamumuo po yan, magiging gout po yan. Mapupunta po yan sa mga kasukasuhan natin or English. Sa English yata joints yon. At pag nagpunta dun yan, masakit po, magtatagal po ng ilang araw yan. Yung iba nga inooperahan pa pag di na talaga nawawala. Kasi hindi ka talaga makakatayo. At ayun nga, yung pinaka-common na knowledge ng mga nagkakaroon po ng ganito is,
yung kahit magkumot ka lang, madampian lang ng kumot yung part na may gout. Talagang napakasakit po. So yun po, I don't wanna sound like mga old people, kaya hindi po ako masyadong what do you call this, emotional. So ayun, what else? So ayun po, ano nga po yung ginagamot natin pag may uric acid po tayo? Pag mataas po yung uric acid natin, ito lang po yung gamot ko. Tinetake ko po siya once a day. And ayun po, on my experience naman po, pag umiinom po ako nito, mga 2 araw lang wala na siya. Pero pag hindi ko po siya ininuman ng ganito, is ayan, magtatagal siya ng 1 week. Or hindi ko nga alam, baka pag hindi ka talaga uminom, baka hindi na siya mawala. So ito po yun. Pag mataas po yung uric acid natin, at ayun nga, may duda na kayo na meron na po kayong gout, yun nga, sabi nila may rheuma, ganyan, magpa-check up na po muna kayo. Baka mataas na nga yung uric acid nyo. And then, pag, ayun nga, natuklasan na mataas nga yung uric acid nyo, ito po ang irereseta sa inyo para sa high uric acid is allopurinol. Ayan mga surprise, hindi ko na po siya i-spell. Ipo-pronounce ko na lang po siguro ng maayos, allopurinol. Ayan. Allopurinol. Ayan. Ayaw mag-focus. Ayan. So, once a day lang po ito. And, matapang po ito. Pag 500 grams once a day, pwede na po yun. Pero meron pa pong mas mabababang dosage. Pero, bakit ka pa magmamababang dosage? 'Di ba? Ilang grams ba ito? Sorry guys, 300 grams pala ito. 300 milligrams, pero maano na po ito. Mataas na po yung 300 na yun. May mas pababa pa po dito. Pag 300 milligrams, once a day lang po. Pero yun nga po, siyempre pag nagpatingin kayo, yung doktor na po yung magsasabi sa inyo. Pero kung wala po kayong pampatingin, ganun, at talagang lahat ng symptoms, alam nyo ng arthritis, alam nyo ng high yung uric acid nyo, may gout kayo, ito lang po yung iinumin nyo once a day, 300 milligrams allopurinol. So, ito po, it works for me. Again, nag-disclaimer po ako, hindi po ako doktor, sinasabi ko lang po sa inyo yung experience ko. And then what else? So yun po, namamahinga lang tayo dito. Uminom na po ako nitong allopurinol kaninang umaga after ko mag-breakfast. And then, ayun, pag ganun, ipapahinga ko po, iupo kong ganyan. And then sana po habang nakaupo tayo dito, masarap sana magpabango. Di ba, papabango tayong ganyan, para mabango yung ambience. Pero ngayon, mga ka-surprise, naisip ko na instead na magpabango ako, meron po tayo ibang gagawin. Magmamassage session na lang po tayo. So, instead of pabango, ito po yung ilalagay natin. Tiger Balm. Na-review ko na po siya sa ibang YouTube ko. Sa ibang vlogs ko. Ayan po. So, panoorin nyo na lang po for further viewings. So, ayun po. Ito pong Tiger Balm. Mga ointment po siya. Di ba, uso nga ang ointment sa matatanda, yung may mga masakit sa katawan, ganyan. So, eto guys, napansin ko dito, mga ka-surprise is, hindi siya kasing tapang nung mga amoy ng efficacent na yung talagang alam mong amoy matanda or amoy panghilot, ganon. Actually, mabango naman talaga ang efficacent, pero talagang since ginagamit siya ng mga matatanda, ayun, na-inculcate na lang po sa isip natin na yung amoy po nun is amoy matanda. Pero sa totoo lang po, mabango po siya. Pero kung gusto niyo po talaga ng mas mabango doon, ito po ang gamitin nyo, itong Tiger Balm. Baka sabihin nyo, bumili kayo, hindi naman pala mabango. Sabihin ko na sa inyo yung amoy. Amoy po siya, amoy cinnamon. So, ayun. Amoy cinnamon po ito. Ayun. And then, ang gagawin po natin is, i-massage lang po natin sa likod natin. Ganun. Actually, nag-prepare na ako dito ng pang-massage. Ito po yun. Nilinis ko po itong bote na to para may pang-massage ko sa likod ko. Guys, i-massage ko pa sana, ipapakita ko po pa sana sa inyo. Pero ayaw ko na pong pahabain itong vlog.
Yun nga, kung gusto niyo pong mapanood yung massage session ko using this, i-watch nyo na lang po siya sa YouTube channel ko, which is Anon Cheng. I-subscribe nyo po, please, i-like nyo po. Ay, hindi nyo naman pala. Kahit huwag nyo nang i-like kung hindi nyo magustuhan. Ayan, i-subscribe nyo na lang po and i-share nyo naman po kung sa tingin nyo po is, ayun, kung makabuluhan. So, yun lang po. Pinagpapawisan na po ako. Puputulin ko na po itong video.